isang mapayapang komunidad sa Victoria, Tarlac, ang nabalot ng lungkot matapos ang pagkawala at pagkamatay ng isang 6 na taong gulang na bata. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding pagdadalamhati sa pamilya, pagkabahala sa komunidad, at panawagan para sa agarang hustisya. Sa episode na ito ng Crime Chronicles PH, tatalakayin natin ang mga kumpirmadong pangyayari batay sa ulat ng pulisya at mapagkakatiwalaang news organizations. Noong Hunyo 11, 2026, iniulat ng pamilya na nawawala ang 6 na taong gulang na si Janela Ella Venzon Mananghaya matapos itong hindi makauwi mula sa paaralan. Agad na nagsagawa ng search operation ng Victoria Municipal Police Station. Habang hinahanap ang bata, sinuri rin ng mga investigador ang mga available na CCTV footage sa lugar upang mabuo ang timeline ng kanyang pagkawala. Habang lumilipas ang mga oras, unti-unting lumaki ang pangamba ng pamilya at ng buong komunidad. Ayon sa mga autoridad, nakita sa CCTV na si Ella ay umalis mula sa paaralan na kasama ang isang 15 anyos na lalaki. Makikita rin sa footage na sumakay sila sa isang tricycle. Sa pagpapatuloy ng pagsusuri sa iba pang CCTV cameras, natukoy ng mga investigador ang ruta ng tricycle patungo sa isang farm area sa Victoria. May isa pang CCTV na nakuhanan ng parehong tricycle na bumabalik mula sa lugar. Sa pagkakataong iyon, hindi na nakita si Ella na kasama nito. Ang mga CCTV footage na ito ang naging mahalagang bahagi ng follow-up investigation ng pulisya. Sa isinagawang search operation, natagpuan ng mga autoridad ang katawan ni Ella sa isang farm area sa Victoria, Tarlac. Hindi agad naglabas ng kumpletong detalye ang pulisya tungkol sa sanhi ng kanyang pagkamatay habang hinihintay ang resulta ng medical legal examination. Kasabay nito, nanawagan ang mga autoridad sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi kumpirmadong impormasyon na maaaring makaapekto sa investigasyon. Batay sa mga ebidensyang nakalap, kabilang ang CCTV footage at iba pang impormasyon, isang 15 anyos na lalaki ang isinailalim sa kustudiya bilang person of interest. Dahil siya ay menor de edad, hindi inilabas ng pulisya ang kanyang pangalan alinsunod sa Republic Act numero 9,344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 na nagpoprotekta sa pagkakakilanlan ng mga batang nasasangkot sa mga kasong kriminal. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, ang menor de edad ay isinailalim sa pangangalaga ng social welfare authorities alinsunod sa umiiral na batas. Marami ang nagtatanong kung bakit hindi agad dinala sa regular na kulungan ang 15 anyos na person of interest. Sa ilalim ng Republic Act numero 9,344, ang mga batang nasasangkot sa mga kasong kriminal ay dumaraan sa hiwalay na legal na proseso. Layunin ng batas na tiyaking nasusunod ang due process at naipagkakaloob ang mga karapatang itinakda para sa mga menor de edad habang nagpapatuloy ang investigasyon at ang kaukulang legal na hakbang. Hindi ito nangangahulugang walang pananagutan ang isang menor de edad. Ang magiging resulta ng kaso ay nakabatay pa rin sa mga ebidensyang ihaharap sa tamang hukuman at sa mga prosesong itinakda ng batas. Ang kasong ito ay muling nagpapaalala sa kahalagahan ng pagbabantay sa mga bata, lalo na sa oras ng kanilang pag-uwi mula sa paaralan. Ipinakikita rin nito ang kahalagahan ng mabilis na koordinasyon sa pagitan ng pamilya, komunidad at mga autoridad sa oras na may batang naiulat na nawawala. Kasabay nito, mahalaga ring maging responsable sa paggamit ng social media. Ang pagpapakalat ng mga hindi kumpirmadong impormasyon ay maaaring makasagabal sa investigasyon at makadagdag sa pagdurusa ng mga naiwang pamilya. Ang sinapit ni Janela Ella Venzon Mananghaya ay isang trahedyang nag-iwan ng matinding lungkot sa kanyang pamilya at sa buong komunidad. Habang nagpapatuloy ang opisyal na investigasyon, nananatiling mahalaga ang paggalang sa due process at ang pagbibigay ng pagkakataon sa mga autoridad
na matapos ang kanilang masusing pagsusuri sa lahat ng ebidensya. Sa huli, ang tunay na layunin ng bawat investigasyon ay hindi lamang ang pagtukoy sa mga responsable, kundi ang pagkamit ng hustisya para sa biktima at ang pagtiyak na hindi na mauulit ang ganitong trahedya. Kung nakatulong sa inyo ang factual at research-based na talakayang ito, hinihiling naming suportahan ang Crimen Chronicles PH sa pamamagitan ng pag-like sa video at pag-subscribe sa aming channel. Ano ang inyong pananaw? Sa inyong palagay, ano pa ang maaring gawin ng mga magulang, paaralan, komunidad at pamahalaan upang higit na maprotektahan ang mga bata laban sa ganitong mga insidente? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na episode ng Crimen Chronicles PH.